Isa sa bawat 14 na Pilipinong may sapat na taong gulang ay may diabetes. Mahalagang maagapan at makontrol ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, pagpapanatili ng wastong timbang at pag-inom ng mga gamot na inireseta ng doktor. Dahil dito, patuloy ding pinag-aaralan ang iba't ibang paraan na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Isa na rito ang ilang halamang natural na tumutubo sa Pilipinas na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at ngayon ay sinusuri rin ng mga siyentipiko dahil sa kanilang posibleng benepisyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 sa pinakakilalang halamang gamot sa Pilipinas na iniuugnay sa pagtulong sa pagkontrol ng blood sugar, ang ampalaya, banaba, at malunggay. Ang bawat isa sa mga halamang ito ay may sariling kasaysayan, mga benepisyo, at mga natatanging compound na maaaring makatulong sa katawan sa pamamahala ng blood glucose levels. Ang mga halamang ito ay napag-aralan na ng mga siyentipiko. Matagal nang ginagamit sa tradisyonal na herbal medicine at kinilala pa ng mga health authorities sa Pilipinas dahil sa kanilang potensyal na ambag sa kalusugan. Kaya kung nais mong malaman kung paano gumagana ang mga halamang ito, saan sila nagmumula, paano sila ginagamit ng mga tao, at kung ano ang sinasabi ng agham tungkol sa kanilang posibleng papel sa pagsuporta sa pamamahala ng diabetes, siguraduhing panoorin ang video hanggang sa dulo. Maaring may matuklasan kang bagong kaalaman tungkol sa mga halamang ito na hindi mo pa alam noon. Ngunit bago natin talakayin ang bawat halaman, mahalagang maunawaan muna ang mas malaking larawan. Ano ba talaga ang diabetes? At bakit naging bahagi ng usapan ang mga halamang gamot pagdating sa pamamahala nito? Ang diabetes ay isang chronic metabolic condition na nakaaapekto sa paraan kung paano pinoproseso ng katawan ang glucose o asukal sa dugo. Ang glucose ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan, ngunit kailangan nito ang hormone na insulin upang makapasok sa mga selula kung saan ito nagagamit bilang enerhiya. Kapag ang katawan ay hindi nakagagawa ng sapat na insulin o hindi nito nagagamit ng maayos ang insulin na ginagawa nito, naiipon ang glucose sa dugo. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na antas ng blood sugar ay maaaring makasira sa mga blood vessels, nerves, at iba't ibang organs ng katawan. Dahil dito, kailangang maingat na pamahalaan ng mga taong may diabetes ang kanilang blood sugar sa pamamagitan ng pag-inom ng tamang gamot, regular na pisikal na aktibidad, wastong pagkain, at tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang blood sugar levels. Gayunpaman, sa iba't ibang bahagi ng mundo, matagal nang umaasa ang maraming kultura sa mga halamang gamot upang makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan. Sa Pilipinas, daan-daang taon nang isinasagawa ang paggamit ng tradisyonal na halamang gamot. Matagal nang ginagamit ng mga komunidad ng mga Pilipino ang mga halamang tumutubo sa kanilang kapaligiran upang gamutin ang mga karaniwang sakit at mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Ang ilan sa mga halamang ito ay nakakuha ng pansin ng mga siyentipiko dahil naglalaman sila ng mga compound na maaaring makaapekto sa blood sugar levels, sa aktibidad ng insulin o sa paraan ng pagproseso ng glucose sa katawan. Sa mga halamang ito, ang ampalaya ang marahil pinakakilala pagdating sa usapin ng diabetes. Ang ampalaya, nakilala rin sa ibang bansa bilang bitter gourd o bitter melon, ay isang berdeng gulay na may bukol-bukol na ibabaw at may napakapait na lasa. Ang siyentipikong pangalan nito ay Momordica charantia at kabilang ito sa pamilya ng mga halamang gourd na kinabibilangan din ng pipino at kalabasa. Sa kabila ng mapait nitong lasa, malawak pa ring ginagamit ang ampalaya sa lutuing Pilipino. Maraming pamilya ang pamilyar sa mga pagkaing tulad ng ginisang ampalaya, kung saan ang gulay ay ginagisa kasama ng itlog, bawang, sibuyas, at kung minsan ay kamatis. Ginagamit din ito sa mga sabaw at nilagang pagkain. Maaaring mag-atubili ang ilang tao na kainin ang ampalaya dahil sa kapaitan nito, ngunit ang kapaitang iyon ay palatandaan ng mga makapangyarihang plant compounds na taglay nito. Sa Pilipinas, mahusay tumubo ang ampalaya sa mga bakuran, sakahan, at maliliit na lupang taniman. Ang halaman nito ay isang baging na gumagapang at gumagawa ng pahabang berdeng bunga na may magaspang at bukol-bukol na ibabaw. Karaniwang pinapatubo ito ng mga magsasaka sa mga trellis o bakod
upang madaling kumalat ang mga baging at maayos na lumaki ang mga bunga. Ngunit ang dahilan kung bakit lalo itong kinahihiligan pag-aralan kaugnay ng diabetes ay ang kemikal na komposisyon nito. Natukoy ng mga mananaliksik ang ilang compound sa ampalaya na maaaring makaapekto sa blood sugar levels. Isa sa mga compound na ito ay tinatawag na charantin. Pinag-aaralan ang charantin dahil sa posibleng kakayahan nitong makatulong sa pagpapababa ng blood glucose levels sa katawan. Mayroon ding compound sa ampalaya na tinatawag na polypeptide P na minsan ay inilalarawan bilang isang insulin-like substance. Maaaring gayahin ng compound na ito ang ilan sa mga tungkulin ng insulin sa katawan sa pamamagitan ng pagtulong na mailipat ang glucose mula sa dugo papunta sa mga selula. Naglalaman din ang ampalaya ng iba pang compounds na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng paraan ng paggamit ng katawan sa glucose. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga sangkap na ito ay maaaring makatulong sa pagtaas ng pagpasok ng glucose sa mga muscle cells at sa pagbawas ng produksyon ng glucose sa atay. Dahil sa mga katangiang ito, malawak na pinag-aaralan ang ampalaya bilang isang halamang maaaring makatulong sa pagsuporta sa regulasyon ng blood sugar. May iba't ibang paraan kung paano ginagamit ng mga tao ang ampalaya. Ang pinakakaraniwang paraan ay sa pamamagitan ng pagkain nito. Ang pagluluto ng ampalaya bilang bahagi ng balanseng pagkain ay nagbibigay daan upang maisama ang mga sustansya nito sa pang-araw-araw na dieta. Mayroon ding mga taong gumagawa ng tsaa mula sa mga dahon ng ampalaya. Ang iba naman ay umiinom ng katas ng ampalaya o bumibili ng mga supplement sa anyong kapsula na naglalaman ng pinulbos na ampalaya extract. Gayunpaman, may ilang mahalagang paalala pagdating sa paggamit nito. Maaaring makatulong ang ampalaya sa pagpapababa ng blood sugar. At kung ito ay iinumin kasabay ng mga gamot para sa diabetes, maaaring bumaba ng labis ang blood sugar. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypoglycemia na maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagpapawis, pagkalito, o kahit pagkawala ng malay. Dahil dito, mahalaga para sa mga taong may diabetes na kumonsulta muna sa kanilang doktor bago regular na uminom ng mga concentrated form ng ampalaya tulad ng supplements o extracts. Karaniwan ding pinapayuhan ang mga buntis na iwasan ang pag-inom ng maraming ampalaya extract dahil may ilang compounds nito na maaaring magpasigla sa paggalaw ng matris. Gayunpaman, kapag kinakain sa tamang dami, bilang bahagi ng isang malusog na dieta, ang ampalaya ay isang masustansyang gulay. Naglalaman ito ng vitamin C, vitamin A, fiber, at antioxidants na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Ngayon naman ay lumipat tayo sa isa pang halaman na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, ang banaba. Ang banaba ay isang tropikal na puno na kilala sa magaganda nitong bulaklak na kulay lila o rosas, na karaniwang tumutubo ng magkakumpol. Ang siyentipikong pangalan nito ay Lagerstromia speciosa at minsan din itong tinatawag na Queen's Flower o Pride of India dahil sa kapansin-pansin nitong mga bulaklak. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, karaniwang itinatanim ang banaba sa gilid ng mga kalsada, parke, at mga residential area bilang ornamental tree. Kapag panahon ng pamumulaklak nito, nagbibigay ang mga bulaklak nito ng makulay at magandang tanawin sa kapaligiran. Ngunit bukod sa kagandahan nito, matagal na ring ginagamit ang banaba sa tradisyonal na halamang gamot. Ang mga dahon ng puno ng banaba ang karaniwang ginagamit para sa layuning panggamot. Sa loob ng maraming henerasyon, ginagamit ng mga tao sa Southeast Asia ang mga paghahanda mula sa dahon ng banaba bilang erbal na remedyo, lalo na upang makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at sa kalusugan ng urinary system. Katutubo ang banaba sa mga tropikal na rehiyon ng Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, India, Malaysia, at Indonesia. Mahusay itong tumutubo sa mainit na klima at maaaring lumaki ng matangkad kung minsan ay umaabot sa higit 20 metro ang taas. Sa Pilipinas, makikita ang mga puno ng banaba sa mga rural at urban na lugar. Dahil matibay at madaling umangkop ang punong ito sa iba't ibang kapaligiran, madalas itong itinatanim bilang shade tree o bilang pandekorasyon sa mga landscape. Ang interes ng mga mananaliksik sa banaba ay pangunahing nagmumula sa ilang compounds na matatagpuan sa mga dahon nito,
Isa sa pinakakilalang compound ay ang corosolic acid. Pinag-aaralan ang corosolic acid dahil sa posibleng kakayahan nitong mapabuti kung paano sumisipsip ng glucose ang mga selula mula sa dugo. Sa pamamagitan ng pagtulong na mas madaling makapasok ang glucose sa mga selula, maaaring makatulong ang compound na ito na mabawasan ang dami ng asukal na umiikot sa dugo. Naglalaman din ang mga dahon ng banaba ng elagitanins, mga plant compounds na maaring makaapekto sa insulin sensitivity. Kapag mas maganda ang insulin sensitivity, mas mahusay na tumutugon ang mga selula ng katawan sa insulin, kaya mas nagiging maayos ang pagproseso ng glucose. Dahil sa mga katangiang ito, ang mga extract mula sa dahon ng banaba ay minsang isinasama sa mga herbal supplements na dinisenyo upang makatulong sa pamamahala ng blood sugar. Sa tradisyonal na paraan, karaniwang inihahanda ang mga dahon ng banaba sa pamamagitan ng pagpapakulo nito sa tubig upang makagawa ng herbal tea. Sa ganitong paraan, natutunaw sa tubig ang mga kapaki-pakinabang na compounds na matatagpuan sa mga dahon. May ilang tao na umiinom ng banabati bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na routine. Ang iba naman ay gumagamit ng mga kapsula o tableta na naglalaman ng standardized banaba leaf extracts. Bagamat nagpapakita ng magagandang resulta ang banaba, sa ilang pag-aaral, mahalaga pa rin gamitin ang mga halamang gamot ng may pag-iingat at tamang balanse. Maaaring magkaiba ang lakas o konsentrasyon ng mga herbal preparations at hindi lahat ng produkto ay dumaraan sa parehong regulasyon tulad ng mga prescription medications. Ang mga taong may diabetes ay dapat na maingat na subaybayan ang kanilang blood sugar kung magsisimula silang gumamit ng herbal supplements. Ang pagsabay ng banaba at mga gamot para sa diabetes nang walang wastong gabay ng doktor ay maaari ring magpataas ng panganib ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng blood sugar. Bukod dito, ang mga taong may kondisyon sa bato, mga buntis, o ang mga umiinom ng maraming gamot ay dapat munang kumonsulta sa healthcare professional bago regular na gumamit ng banaba. Sa kabila ng mga paalalang ito, nananatiling mahalagang halimbawa ang banaba kung paano maaaring magsama ang tradisyonal na kaalaman at modernong agham sa paghahanap ng mga natural na paraan upang suportahan ang kalusugan. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod na halaman, sandali lang upang suportahan ang channel na ito kung naniniwala kang mahalaga ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kalusugan at wellness. Kung may bago kang natututunan hanggang ngayon, maaari mong i-like ang video na ito upang mas marami pang tao ang makadiskubre ng impormasyong maaaring makatulong sa kanila na gumawa ng mas malusog na desisyon. Maaari ka ring magbahagi ng iyong saloobin sa comment section. Nasubukan mo na ba ang ampalaya o banaba bilang bahagi ng iyong pagkain? May kilala ka bang gumagamit ng mga tradisyonal na halamang gamot upang makatulong sa pamamahala ng kanilang kalusugan? At kung nais mong magpatuloy sa pag-aaral tungkol sa mga impormasyong pangkalusugan na nakabatay sa agham, mga halamang gamot, nutrisyon, at mga practice sa wellness, maaari kang mag-subscribe at maging bahagi ng lumalaking komunidad na ito. Simple lamang ang layunin, ang bumuo ng isang komunidad na may sapat na kaalaman, mas malusog, at mas empowered sa pamamagitan ng tama at responsableng impormasyon. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa ikatlong halaman na may mahalagang papel sa nutrisyon ng mga Pilipino at sa tradisyonal na halamang gamot, ang malunggay. Madalas tawagin ang malunggay na miracle tree at may magandang dahilan kung bakit. Sa loob ng maraming henerasyon, pinahahalagahan ang halamang ito hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang natural na pinagkukunan ng nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang malunggay ay higit pa sa isang sangkap sa pagluluto. Ito ay sumisimbolo sa matagal ng tradisyon ng paggamit ng mga halamang madaling matagpuan sa paligid upang mapanatili ang kalusugan at suportahan ang natural na paggana ng katawan. Ang siyentipikong pangalan nito ay Moringa oleifera at itinuturing itong isa sa mga pinakamasustansyang halaman na matatagpuan sa mga tropikal na rehiyon. Madalas itong ilarawan ng mga siyentipiko at eksperto sa nutrisyon bilang isang superfood dahil sa napakaraming bitamina, mineral, antioxidants, at iba pang kapaki-pakinabang na plant compounds na taglay ng mga dahon nito. Sa Pilipinas, kilala ang malunggay hindi lamang bilang halamang gamot, kundi bilang mahalagang sangkap
sa maraming pagkaing Pilipino. Karaniwang idinadagdag ang mga dahon nito sa mga sabaw, tulad ng tinola at sa mga ulam gaya ng ginisang monggo. Sa maraming pamilya, inilalagay ang malunggay sa huling bahagi ng pagluluto upang manatiling malambot ang mga dahon at mapanatili ang kanilang mga sustansya. Hindi tulad ng ampalaya na minsan ay iniiwasan ng iba dahil sa mapait nitong lasa, ang malunggay ay may banayad at bahagyang earthy na lasa na madaling ihalo sa iba't ibang pagkain. Dahil dito, mahusay itong ipares sa mga ulam na may karne man o gulay nang hindi natatabunan ang lasa ng ibang sangkap. Ang mismong halaman ay madaling umangkop sa kapaligiran at mabilis tumubo sa mainit na klima. Ang mga puno ng malunggay ay maaring umabot ng hanggang 10 metro ang taas, bagamat madalas itong pinuputulan upang mas madaling makakuha ng mga dahon. Ang puno ay naglalabas ng maliliit na berdeng dahon, mahahabang bunga na tinatawag na seed pods o minsan ay drumsticks at mababangong puting bulaklak. Pinaniniwalaang nagmula ang malunggay sa paanan ng Himalayas sa Hilagang India libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng panahon, kumalat ito sa iba't ibang tropikal at subtropikal na bahagi ng mundo sa pamamagitan ng kalakalan at paglalakbay. Sa kasalukuyan, matatagpuan na ang malunggay sa Africa, Southeast Asia, Latin America at maraming isla sa Pacific. Sa Pilipinas, napakaraniwan ng mga puno ng malunggay at madalas itong makita sa mga bakuran ng bahay, maliliit na sakahan at mga komunidad sa kanayunan. Isa sa mga dahilan kung bakit laganap ang halamang ito ay ang kakayahan nitong mabuhay sa iba't ibang kondisyon. Kakaunti lamang ang pangangalaga na kailangan nito. Mabilis itong tumubo kahit sa hindi masyadong matabang lupa at kaya nitong makayanan ang mga panahon ng tagtuyot. Dahil sa mga katangiang ito, minsan ay tinatawag ang malunggay na survival plant. Kahit sa mga lugar kung saan nahihirapang tumubo ang ibang pananim, maaaring umunlad ang malunggay at magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng masustansyang dahon. Dahil madaling makuha at itanim, naging mahalagang bahagi ang malunggay sa ilang nutrition programs sa Pilipinas. Ang mga ahensya ng pamahalaan, organisasyong pangkalusugan, at mga grupo sa komunidad ay nagtataguyod ng paggamit ng malunggay bilang natural na paraan upang makatulong sa pagpapabuti ng nutrisyon at pag-iwas sa kakulangan sa sustansya, lalo na sa mga lugar na limitado ang akses sa iba't ibang uri ng pagkain. May ilang feeding programs sa mga paaralan at komunidad na nagdaragdag ng malunggay sa mga pagkain upang mabigyan ang mga bata ng mahahalagang sustansya. Dahil mayaman sa bitamina at mineral ang mga dahon nito, nakatutulong ito sa malusog na paglaki at pag-unlad ng mga bata. Ngunit bukod sa pagiging masustansya, maaari ring magkaroon ng papel ang malunggay sa pagsuporta sa pagkontrol ng blood sugar, kaya ito rin ay pinag-uusapan sa mga natural na paraan ng pamamahala ng diabetes. Ang mga dahon ng malunggay ay naglalaman ng maraming sustansya at bioactive compounds. Kabilang dito ang mga bitamina tulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin E at iba't ibang B vitamins. Ang vitamin A ay mahalaga para sa paningin at immune system. Ang vitamin C naman ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya at sa pag-aayos ng mga tissue ng katawan. Samantala, ang vitamin E ay nagsisilbing antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa pinsala. Bukod sa mga bitamina, naglalaman din ang malunggay ng mahahalagang mineral tulad ng calcium, iron, potassium, magnesium, at zinc. Ang calcium ay mahalaga sa matibay na buto at ngipin. Ang iron ay tumutulong sa pag-iwas sa anemia at sa pagdadala ng oxygen sa dugo. Samantala, ang potassium ay may papel sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at maayos na paggana ng puso. Mayaman din ang malunggay sa dietary fiber. Ang fiber ay mahalaga sa maayos na pagtunaw ng pagkain at nakatutulong din sa pagkontrol ng pagsipsip ng asukal sa dugo. Kapag kumakain ng mga pagkaing mayaman sa fiber, mas mabagal na hinihigop ng katawan ang carbohydrates, kaya naiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Isa pang mahalagang katangian ng malunggay ay ang mataas nitong antioxidant content. Ang antioxidants ay tumutulong protektahan ang katawan laban sa oxidative stress. Nangyayari ang oxidative stress kapag naiipon sa katawan ang mga mapaminsalang molekula na tinatawag na free radicals at nasisira ang mga selula. Ang prosesong ito ay nauugnay sa maraming chronic diseases tulad ng diabetes,
sakit sa puso, at ilang uri ng cancer. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng antioxidants, maaaring makatulong ang malunggay sa pagprotekta sa mga selula ng katawan at sa pagsuporta sa pangkalahatang metabolic health. Pinag-aaralan din ng mga mananaliksik ang ilang plant compounds sa malunggay na maaaring makaapekto sa regulasyon ng blood sugar. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga compound sa dahon ng malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapabagal ng pagsipsip ng glucose sa bituka. Kapag natutunaw ang carbohydrate sa panahon ng digestion, nagiging glucose ang mga ito at pumapasok sa dugo. Kapag masyadong mabilis ang prosesong ito, maaaring biglang tumaas ang blood sugar. Maaaring makatulong ang malunggay na pabagalin ang prosesong ito upang mas unti-unting pumasok ang glucose sa dugo. Sa ganitong paraan, mas nagiging stable ang blood sugar pagkatapos kumain, na mahalaga lalo na sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Mayroon ding pananaliksik na nagpapakita na maaaring makatulong ang malunggay sa pagpapabuti ng paggana ng insulin. Ang insulin ang hormone na nagpapahintulot sa glucose na makapasok sa mga selula upang magamit bilang enerhiya. Kapag hindi maayos ang paggana ng insulin, naiipon ang glucose sa dugo. Ang ilang compounds sa malunggay, tulad ng isothiocyanates at flavonoids, ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ibig sabihin ay mas epektibong tumutugon ang mga selula ng katawan sa insulin. Isa pang posibleng benepisyo ng malunggay ay ang anti-inflammatory effect nito. Ang inflammation o pamamaga ay normal na reaksyon ng katawan laban sa impeksyon o pinsala. Ngunit kapag ito ay naging pangmatagalan, maaari itong mag-ambag sa pagbuo ng ilang sakit kabilang ang type 2 diabetes. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, maaaring makatulong ang malunggay sa pagsuporta sa mas maayos na metabolic processes ng katawan. May ilang pag-aaral din na nagsusuri sa kakayahan ng malunggay na magpababa ng kolesterol at suportahan ang kalusugan ng puso. Mahalaga ito lalo na sa mga taong may diabetes dahil mas mataas ang panganib nila sa mga sakit sa puso at daluyan ng dugo. Ang pagbaba ng masamang kolesterol at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon na kaugnay ng diabetes. Maraming paraan kung paano ginagamit ng mga tao ang malunggay sa pang-araw-araw na buhay. Ang pinakakaraniwan ay ang pagluluto ng sariwang dahon nito sa mga pagkain. Sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa mga sabaw, nilaga, gulay, o ulam na may kanin, madaling nakukuha ng pamilya ang mga sustansya nito bilang bahagi ng regular na pagkain. Ang mga sariwang dahon ng malunggay ay kadalasang pinitas diretso mula sa puno at hinuhugasan ng mabuti bago lutuin dahil mabilis maluto ang mga dahon. Karaniwang inilalagay ito sa huling bahagi ng pagluluto. Ang ilan naman ay pinatutuyo ang mga dahon at ginagawang pulbos. Ang malunggay powder ay maaaring idagdag sa smoothies, tsaa, sabaw, baked goods, o mga inuming pampalusog. Sa ilang health stores at botika, mabibili rin ang malunggay sa anyong capsule o tablet bilang dietary supplement. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng talakayang ito, nagiging malinaw na ang kwento ng mga halamang gamot tulad ng ampalaya, banaba, at malunggay ay hindi lamang tungkol sa mga halaman. Ito rin ay tungkol sa kultura, kaalaman, agham, at sa mga paraan kung paano natututo ang mga tao na pangalagaan ang kanilang kalusugan gamit ang mga likas na yaman na nasa kanilang paligid. Sa loob ng maraming henerasyon, umaasa ang mga komunidad ng mga Pilipino sa mga halamang tumutubo sa kanilang kapaligiran para sa nutrisyon at paggaling. Bago pa man magsimula ang mga modernong laboratorio na pag-aralan ang mga compound ng mga halaman, napansin na ng lokal na kaalaman na may mga halamang tila may kakaibang kakayahan na makatulong sa katawan. Ang ganitong karunungan ay ipinasa mula sa mga pamilya at komunidad, kadalasang ibinabahagi ng mga nakatatanda na may malalim na pag-unawa sa mga biyayang hatid ng kalikasan. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng modernong agham ang marami sa mga tradisyonal na praktis na ito. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga aktibong compound na matatagpuan sa mga halamang tulad ng ampalaya, banaba, at malunggay upang maunawaan kung paano sila nakikipag-ugnayan sa katawan. Sa pamamagitan ng mga laboratory study at clinical research, natutuklasan ng mga siyentipiko na marami sa mga tradisyonal na halamang gamot ay naglalaman nga ng mga sangkap na maaaring makaapekto sa regulasyon ng blood sugar, metabolismo,
pamamaga, at iba pang proseso sa katawan na may kaugnayan sa diabetes. Ang lumalakas na ugnayan sa pagitan ng tradisyonal na kaalaman at siyentipikong pananaliksik ay nagpapaalala sa atin na ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa iisang solusyon lamang. Kadalasan, ito ay tungkol sa pagsasama ng iba't ibang paraan, modernong medisina, wastong nutrisyon, pisikal na aktibidad, at maingat na paggamit ng mga likas na yaman. Gayunpaman, mahalagang linawin ang isang bagay. Ang mga halamang gamot ay hindi himalang lunas. Ang diabetes ay isang komplikadong kondisyon na nangangailangan ng tamang diagnosis, regular na pagmamanman, at wastong paggamot. Bagamat maaaring makatulong bilang suporta ang mga halamang tulad ng ampalaya, banaba, at malunggay, hindi nila dapat palitan ang payo ng doktor o ang mga iniresetang gamot. Kapag pinagsama-sama natin ang mga aspetong ito, nutrisyon, ehersisyo, pangangalagang medikal, at responsableng paggamit ng mga halamang gamot, nakikita natin ang mas kumpletong larawan ng pangangalaga sa kalusugan. Dito, nagiging tunay na mahalaga ang kaalaman. Kapag nauunawaan ng mga tao kung paano gumagana ang mga halamang tulad ng ampalaya, panaba, at malunggay, mas nagiging handa silang gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa kanilang kalusugan. Sa halip na umasa sa mga haka-haka o maling impormasyon, maaari nilang gamitin ang mga halamang ito ng may pag-iingat, paggalang, at wastong kaalaman. Kapag ginagawa ng responsable, ang mga ganitong pagpili ay maaaring maging bahagi ng isang mas malawak na pamumuhay na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Mahalaga ring tandaan ang accessibility. Marami sa mga halamang gamot ay natural na tumutubo sa mga tropikal na lugar tulad ng Pilipinas. Ang mga halamang tulad ng malunggay ay madaling itanim sa mga bakuran, kaya nagiging affordable at sustainable na mapagkukunan ng nutrisyon. Sa mga komunidad kung saan limitado ang akses sa mamahaling supplements o espesyal na pagkain, ang pagtatanim at paggamit ng mga lokal na halaman ay nakatutulong sa food security, pagpapanatili ng kultura, at kamalayan sa kalusugan ng komunidad. Gayunpaman, kasabay ng pagiging madaling makuha ng impormasyon ngayon ay ang pangangailangang suriin ang katotohanan nito. Sa panahon ng social media at internet, mabilis kumalat ang impormasyon tungkol sa kalusugan ngunit hindi lahat nito ay tama. May mga naglalabas ng labis na pahayag tungkol sa mga halamang gamot o nagsasabing kaya nitong gamutin ang mga sakit tulad ng diabetes. Ang ganitong mga pahayag ay maaaring mapanlinlang at mapanganib lalo na kung nagiging dahilan ito upang itigil ng mga tao ang kanilang mga gamot o hindi na kumonsulta sa doktor. Dahil dito, napakahalaga ng edukasyon at kritikal na pag-iisip sa pag-aaral mula sa mapagkakatiwalaang sources, scientific studies, healthcare professionals, at responsableng educational platforms, mas napoprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili laban sa maling impormasyon. Ang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magtanong ng tama, gumawa ng mas ligtas na desisyon, at maunawaan ang pagkakaiba ng natural na suporta at napatunayang medikal na paggamot. Ang layunin ay hindi tanggihan ang tradisyonal na kaalaman at hindi rin tanggapin ng basta-basta ang bawat pahayag tungkol sa halamang gamot. Ang tunay na layunin ay balanse. Kapag pinagsama ang tradisyonal na karunungan at siyentipikong pananaliksik, mas lumalalim ang ating pag-unawa kung paano nakatutulong ang kalikasan sa kalusugan ng tao. Ang ampalaya, banaba, at malunggay ay magandang halimbawa ng balanseng ito. Ipinapaalala nila sa atin na ang kapaligiran sa ating paligid ay may malaking potensyal na makatulong sa ating kalusugan. Ngunit ipinapaalala rin nila na ang responsableng pangangalaga sa kalusugan ay nangangailangan ng kaalaman, gabay, at maingat na pagpapasya. Habang patuloy ang pananaliksik, maaaring mas marami pang matuklasan ang mga siyentipiko tungkol sa mga halamang ito, ang kanilang mga compound, ang kanilang epekto sa katawan, at kung paano sila maaaring magamit sa hinaharap na paggamot. Ngunit kahit ngayon pa lamang, mahalaga na ang papel ng mga halamang ito sa kulturang Pilipino, nutrisyon, at tradisyonal na medisina. Kinakatawan nila ang katatagan, pagiging maparaan, at ang kakayahan ng mga komunidad na makipagtulungan sa kalikasan upang mapanatili ang kalusugan. At marahil, isa sa pinakamahalagang aral mula sa mga halamang ito ay ang kamalayan.
Kapag nauunawaan ng mga tao ang nutrisyon at medicinal value ng mga halamang nasa kanilang paligid, mas nagiging konektado sila sa kalikasan at mas nagiging aktibo sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. Kaya, sa susunod na makita mo ang ampalaya na gumagapang sa bakod ng hardin, ang banaba na namumulaklak sa gilid ng kalsada o ang malunggay na inilalagay sa mainit na sabaw, tandaan na ang mga halamang ito ay may dalang mahabang kasaysayan ng tradisyonal na kaalaman at patuloy na siyentipikong pagtuklas. Ipinapaalala nila sa atin na ang kalusugan ay hindi lamang matatagpuan sa mga ospital o botika, kundi pati sa mga simpleng desisyon tungkol sa pagkain, pamumuhay, at kaalaman. At kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito o may bago kang natutunan ngayon, maaari kang tumulong sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-like sa video upang mas marami pang tao ang makadiskubre ng impormasyon tungkol sa mga tradisyonal na halamang gamot at kanilang mga potensyal na benepisyo. Maaari mo ring ibahagi ang iyong mga karanasan sa comment section. Maraming tao ang may sariling kwento tungkol sa paggamit ng mga halamang gamot sa kanilang pamilya at komunidad, at ang pagbabahagi ng mga karanasang ito ay maaaring makatulong sa iba na matuto. Kung nais mo pang tuklasin ang mga paksa tungkol sa mga halamang gamot, nutrisyon, wellness, at agham ng kalusugan, maaari kang mag-subscribe at maging bahagi ng lumalaking komunidad na ito. Ang layunin ng channel na ito ay simple ngunit mahalaga. Ang magbahagi ng kaalaman na tumutulong sa mga tao na maging mas may alam, mas mulat, at mas empowered sa pagdedesisyon tungkol sa kanilang kalusugan. Dahil kapag nauunawaan ng mga tao ang kanilang katawan, ang kanilang kapaligiran, at ang agham sa likod ng mga natural na remedyo, nagkakaroon sila ng mga kasangkapan upang mamuhay ng mas malusog at mas balanse. At kung minsan, ang paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula sa isang simpleng bagay, ang pagkatuto tungkol sa mga halamang tumutubo mismo sa ating paligid.